From this to this. Medyo boring tong part na to sa kwarto namin, kaya naisipan ko tong baguhin. Gustong gusto ko noon yung white wall, pero ngayon hindi na. Parang mas gusto ko yung may accent sa wall. Kaya tara, samahan nyo naman ako mag-DIY ngayon mga kaigala. Gamit na naman ang plywood natin. At dito tayo gagawa ng pattern. Simpleng-simple lang to mga kaigala. At kung may mga scrap materials kayo dyan sa bahay, pwedeng-pwedeng niyang gamitin. At dahil nga ubos na yung scrap materials ko, gumamit ako ng whole plywood na gagamitin ko sana sa isang proyekto ko. Pero for now, itong una yung gagamitin natin. Gumamit din ako dito ng pira-pirasong kahoy para ito yung idikit natin sa wall at ito yung pagdikitan ng ating plywood. Nilihaan ko na rin to ng konti para malinis din naman tingnan. At inumpisahan ko na yung pagdikit ng mga kahoy para maidikit na din natin yung main design. Sa pagdikit ng kahoy, gumamit ako ng concrete nails. At bago ito ipako, syempre ginamitan ko to ng wood glue. At sa pagdikit naman ng main design natin, gumamit ako ng 1 inch na pako dahil manipis lang naman yung plywood na ginamit natin. At ngayon, mag-a-apply na tayo ng wood primer from Davis. Ito yung timber prime from Davis na lagi kong ginagamit kapag may proyekto ako. Ito talaga yung ginagamit ko lagi dahil water-based na siya. And of course, wala siyang amoy. At kapag second coat na ako after 30 minutes dahil ang bilis nang nito matuyo. Nag-extend na rin pala ako dito ng another design dahil para ako nakulangan sa design na nasa ibabaw lang. At nag-second coat na ako agad gamit itong Megacryl from Davis. This is semi-gloss tool white. At nilagyan ko ng konting light brown para magmamatch din naman siya sa kwarto namin na parang light beige. But this time, mas light lang siya ng konti. At ako, napaka-amazing talaga dahil sobrang bilis nitong matuyo and aside from that, hindi talaga mabaho. Kaya perfect na perfect kapag gusto kong matapos agad yung proyekto mo. At dahil nga sobrang nagustuhan ko tong tool white semi-gloss, ito yung ginamit kong paint para i-repaint tong wall na to. Para hindi siya masyadong puti. Ang ganda ng tool white dahil hindi siya masyadong puti at hindi din siya dirty white. And now, maglalagay na tayo sa pailaw natin. Gumamit lang pala ako dito ng lead lights or strip lights. Dahil nga sobrang tagal na to nasa storage area ko. At kinailangan na talagang gamitin. So, ayun na, ibalik na natin yung vanity mirror natin, yung upuan. At syempre, ilagay natin yung una na walang laba para makita natin kung gaano kaganda. Tara! O, diba? Kahit papano hindi na boring tingnan. Medyo maaliwalas to sa paningin. At in fairness, malinis din naman yung pagkakagawa. Honestly, hindi ito yung gusto kong cut na design. Medyo napasobra kasi yung waves. But still, maganda pa rin naman tingnan. At medyo aesthetic na rin yung datingan. Pero hindi pa rin ako kontento sa design nito. Parang may kulang. At buti na lang may frames ako na hindi ko pa nadikit sa sala. At ito muna yung pinagtripan kong ilagay. But honestly, nag-aninlangan talaga kong idikit to dito dahil baka hindi siya babagay. Pero sabi nga ng asawa ko na okay lang naman daw. Pero plano ko palitan tong frame na to yung hindi ganitong kulay at ibang design naman. Para ito yung ilalagay ko sa sala namin. So, here's the final look. Simple lang naman pero nagustuhan ko rin naman yung result. Medyo satisfied na rin at least hindi siya boring tingnan. And this is the reason why kung bakit hindi ako naglalagay ng mga matibay na framing sa ating wall. Dahil para kapag palitan ko na tong design na to, madali lang tong tanggalin. At sobra din naman nagustuhan ng pinsan ng asawa ko at ang aking mga kapatid. So, ito na sa sobrang hilig ko talaga sa DIY. Sobrang happy din dahil hindi na ako kinailangan gumastos ng malaki para ma-achieve yung mga gusto kong design. At dahil nga tapos na tayo sa kwarto, for our next project, gagawa naman ako ng DIY interior design para sa sala namin at opisina ng asawa ko. May marami pa akong gustong design na gustong gawin sa loob ng bahay. At kung gusto nyo rin masubaybayan ito, huwag kalimutan mag-follow para laging updated sa mga videos ko.